Hello guys, good morning. So, medyo makikita nyo ngayon ay mga itinalaga ang Diyos na para i-expose yung katotohanan. So, the very reason that's why Ping Lacson is very cautious about this investigation kasi ayaw niya maulit yung mga lapses ng previous administration. For example, sa Tokhang in the previous administration, it was exposed also by Espinido and all others sa Quadcom na meron mga inosente na nilagay lang talaga doon at hindi man lang investigate or dinoble check or binalidate yung kung gaano katotoo. Just because they were listed, they were somebody who's crooked and twisted mind, twisted yung utak niya. Dahil lang nalagay yung pangalan doon, talagang nilabas agad na criminal or involved sa drugs without even further validation and further investigation kung gaano katotoo. At saka yung, alam nyo guys, yung nangyari in the previous admin, walang naging accountability yung mga nagbibigay ng mga false information. Walang naging accountability. So, the people behind this pointing out innocent people, wala silang naging accountability, walang nangyari sa kanila, walang napakulong. And ito yung iningatan ni Senator Ping ngayon na walang madamay na inosente. Kasi kung makita nyo, it's very obvious, nililihis yung investigation. Pinapalabas nila na it's only started at 2023 to 2025. They have the records, but on the record, they don't have during 2026 and 2022, and everything is missing. So, diyan natin makikita guys na we are thankful for these leaders who are trying to expose the truth. Kasi sawa na. I know that these people who are maraming mga mabubuting tao in the Senate, in the Congress, hindi naman lahat corrupt eh. Hindi naman natin pwedeng i-generalize. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon dahil tinalaga ang tao na ganito. So, kung makikita nyo guys, sinasakyan yung issue ngayon ng mga DDS na mag-rally daw sa September 12. Why would I go rally? Kasi may ginagawa yung government. Mayroong movement or action yung government and hindi pa tapos. Pero I do believe that makakulong rin yung mga tao behind dito. Kasi behind sa corruption na to, sa flood control scam. Kasi kung napakulong nga si Kibuloy, imagine Kibuloy was sobrang linis daw siya, sabi ng mga sa kabilang inosente daw siya. Pero guys, tingnan nyo, when FBI do the investigation, hindi yan chismis, hindi yan marites, it is backed by evidence, entrapment, and other stuff. Kahit pa nga yung tinatawag nilang wiretapping, ginagamit na ng mga FBI. Just to prove na kung gaano katotoo yung case at saka yung mga ginagawa mo. So dyan natin makikita guys na huwag tayong magpapaloko kasi hindi lahat ng nasa Congress at Senate, sabihin ko sa inyo, is mahal yung bansang Pilipinas. Yung iba, ginagawa nila atakihin yung current admin na nagmamahal sa sariling bansa at nagdedepensa sa West Philippine Sea. Kasi alam nila na pag maupo yung isa na tuta ng China, wala, tataob tayong lahat. Walang freedom, walang rights. Kasi maling ideolohiya ang communism, sabihin ko sa inyo. Hindi yan maging applicable kasi alam mo kung bakit? Babalik ta rin nila eh. So, for example, kung kayo nagsipag kayo, nagtrabaho kayo,
And then mayroon kayong sariling bahay. Tapos biglang angkinin ng hindi naman sa kanila dahil nga yun kasi yung mali sa communism, mahilig sila mangagaw, mahilig sila dahil wala daw si Keso ganito. Kasalanan ba namin na walang ganyan si Kwan? Kaya nga maraming abusado dahil dyan So ito lang guys, huwag kayong magpauto. Sabihin ko sa inyo, be discernful kasi akala mo katotohanan yung sinasabi ng kabilang side Hindi. Be discernful. Gagamitin nila yung tao para mailuklok nila yung pro-China politicians. Pagkatapos nun, ibibenta yung Pilipinas, tapos wala, useless na yung mga rally-rally once na makaupo na. Kasi sabihin ko sa inyo, habang hindi pa huli ang lahat, suportahan nyo si PBBM. Sabihin ko sa inyo. Suportahan nyo yung kanyang mga programa. As long na hindi naman masama yung programa niya at saka para sa bayan at sa Pilipino, suportahan nyo. Kasi siya yung tunay na tumatayo para sa bansang Pilipinas sa ngayon. So yun lang. God bless.